Magandang oras sa lahat ng ating mga kababayan. Update muna tayo sa magiging lagay ng ating panahon ngayong araw at sa mga susunod na oras. Lumakas na at naging bagyo na po ang isa sa mga low pressure area na patuloy nating minomonitor sa silangang bahagi ng ating bansa. Habang ito ay nasa Philippine Area of Responsibility, patuloy pa itong lumalakas at tatawagin natin itong Dante. Bukod dito mga kabayan, meron pa tayong binabantayan na dalawang LPA na posibleng maging bagyo din sa mga susunod na araw. Saan naman kaya ang magiging direksyon nito, at ito na naman mga kabayan ang magdadala ng malalakas na pag-ulan na may posibilidad ng mga malawakang pagbaha sa malaking bahagi ng bansa. Sa kasalukuyan, ayon sa pinakauling datos mula sa Pag-asa, ang sentro ng Tropical Depression Dante ay namataan sa layong 975 kilometers ng east of northern Luzon. Sa ngayon, taglay nito ang maximum sustained winds na 65 km per hour at may pagbugso na umaabot sa 80 km per hour. Patuloy itong kumikilos pahilagang kanluran sa bilis na 25 km per hour. Samantala, may isa pang low pressure area sa loob ng PAR na malapit sa kalupaan ng ating bansa at may layo itong 95 km ng timog silangan ng Basco, Batanes. Patuloy pa rin itong lumalakas at nakakaapekto sa habagat o southwest monsoon sa malaking bahagi ng bansa. At hindi lang dyan nagtatapos kabayan, dahil may isa pang low pressure area na nasa labas naman ng Philippine Area of Responsibility at huli itong namataan sa layong 2,500 kilometers silangan ng Eastern Visayas. Dahil sa malakas na habagat na pinalakas pa ng Bagyong Dante at presensya ng isang LPA, malaking bahagi ng Luzon ngayon maging ilang lugar sa Visayas at Mindanao ang makakaranas ng masungit na panahon na posibleng magdulot ng malawakang pagbaha ngayong araw sa mga probinsya ng Quezon, Ilocos Region na lalabing bahagi ng Mimaropa, Albay, Sorsogon, Camarines Sur, Catanduanes, Masbate, Antique, Guimaras at Negros Occidental. Asahan ng tuloy-tuloy na pag-ulan buong araw, posibleng magdulot ito ng mga pagbaha at pagguho ng lupa lalo na kung may heavy at pamisa-misang matitinding mga pag-ulan. Sa buong Metro Manila, mga lalawigan ng Zambales, Cavite, Laguna, Rizal, mga probinsya ng Batangas, Occidental Mindoro, Pangasinan, Benguet, Tarlac, Pampanga at Bulacan, makakaranas naman ng monsoon rains. Ang mga lugar na ito ay posible ring maapektuhan ng malawakang pagbaha at pagguho ng lupa dahil sa moderate hanggang malalakas na pag-ulan. Para naman sa Camarines Sur, nalalabing bahagi ng Ilocos Region, Nueva Ecija, Quezon, Camarines Sur, Albay, Sorsogon, Masbate, Catanduanes, Antique, Iloilo, Guimaras, Negros Occidental at sa nalalabing bahagi ng Mimaropa, asahan na magiging maulap ang kalangitan na may kasamang kalat-kalat na ulan na posibleng tumagal lalo sa hapon o gabi. May banta rin ito ng flash flood o landslide sa mga lugar na ito lalo na kung lalakas pa ang buhos ng ulan. Sa natitirang bahagi ng bansa, asahan ang maulap na kalangitan na may kalat-kalat na pag-ulan at thunderstorms. Mag-ingat dahil posible din itong magdulot ng pagbaha o pagguho ng lupa sa mga lugar na malapit sa bulubunduking bahagi. Ngayon, alamin naman natin ang latest heavy rainfall warning ng Pag-asa na inilabas ngayong araw. Narito ang inaasahang buhos ng ulan dulot ng pinalakas na habagat o yung tinatawag nating enhanced southwest monsoon. Ngayong araw, asahan ang matitinding buhos ng ulan na posibleng lumagpas sa 200 mm sa mga lugar ng Zambales, Cavite, Bataan, Batangas at Occidental Mindoro. Mag-ingat dahil ang mga lugar na ito ay nasa ilalim na ng red heavy rainfall warning. Habang 100 to 200 mm naman ng mga pag-ulan ang inaasahan sa mga probinsya ng Pangasinan, Benguet, Tarlac, Pampanga, Bulacan at sa buong Metro Manila. Samantala, 50 to 100 mm naman ang inaasahan sa mga lugar sa Ilocos Norte, Ilocos Sur, Abra, La Union, Nueva Ecija, mga probinsya sa Quezon, Marinduque, Camarines Sur, Albay, Sorsogon, Catanduanes, Romblon, Masbate, Iloilo, Antique, Guimaras at sa may Occidental Mindoro. Bukas, July 24, mas lalakas pa ang buhos ng ulan na maaaring lumagpas sa 200 mm sa ilang lugar gaya ng Bataan, mga lalawigan sa Zambales at sa mga probinsya ng Pangasinan. Habang yellow rainfall warning naman na posibleng umabot sa pagitan ng 100 to 200 mm sa La Union, Benguet, Bulacan, Pampanga, maging ang buong Metro Manila, mga probinsya sa Cavite, Batangas, Laguna, Rizal at sa Occidental Mindoro. Samantala, 50 to 100 mm naman ang inaasahan sa Ilocos Norte, Ilocos Sur, Ifugao, Abra, Mountain Province, Nueva Vizcaya, Nueva Ecija, Tarlac, Oriental Mindoro, Quezon, Marinduque, Palawan, Albay, Romblon, Antique,
Catanduanes at maging sa Camarines Sur. Pagsapit ng Friday, July 25, maraming lugar ang muling uulanin ng malakas kabilang ang mga lugar sa Ilocos Norte, La Union, Ilocos Sur, Pangasinan, Bataan at Zambales na posibleng magdulot ng lagpas 100 to 200 mm na ulan. Samantala, 50 to 100 mm naman ang inaasahan sa Benguet, Tarlac, Apayao, mga probinsya ng Pampanga, Bulacan maging ang buong Metro Manila, Cavite, Batangas, Rizal, Quezon, Laguna, Oriental Mindoro, Occidental Mindoro, Romblon, Marinduque, Palawan at sa may Antique. Gaya ng lagi naming paalala na maaaring mas lumakas pa ang inaasahang ulan lalo na sa mga bulubunduking bahagi ng bansa at posibleng mas tumindi pa ang epekto nito kung malambot na ang lupa dahil sa mga sunod-sunod na pag-ulan. Alamin naman natin ang magiging galaw at direksyon ng bagyong Dante ayon sa European Weather Model. Nagpapakita na ito ay patuloy na kikilos sa direksyon pahilagang kanluran at inaasahan sa loob ng susunod na 24 oras ay posibleng lumakas ito bilang tropical storm. Bukod dito, inaasahang lalabas ng Philippine Area of Responsibility ang bagyong Dante bukas o di kaya pagsapit ng Biyernes. Sa ngayon ay mababa ang posibilidad na maglandfall ito sa bansa. However mga kabayan, mas lalo pa nitong papalakasin ang epekto ng habagat na siyang pangunahing dahilan ng tuloy-tuloy na buhos ng ulan at malawakang pagbaha sa malaking bahagi ng ating bansa. Ngayon, tignan naman natin ang low pressure area na mas malapit sa kalupaan ng ating bansa. Ayon sa pinakabagong datos, posibleng tawirin ng direksyon nito ang extreme northern Luzon at magiging isang ganap na din na bagyo sa mga susunod na araw. Dahil sa paglakas ni Dante ay posibleng mahila nito ang low pressure area na posibleng magresulta ng paglandfall nito sa northern Luzon. Bukod pa rito mga kabayan, may isa pa tayong low pressure area na nabuo sa labas ng Philippine Area of Responsibility. May kalayuan ito ngunit nakakaapekto ito sa habagat na siyang magpapalala ng magiging panahon sa ating bansa. Ang presensya ng tatlong sistema na ito ang magpapalakas pa sa habagat kaya't inaasahan ang matitinding ulan sa mga susunod na araw na maaaring magdulot ng mga pagbaha. Kaya't importante ang patuloy na pag-monitor sa mga weather forecast natin dito sa ating channel at manatiling nakantabay sa mga opisyal na abiso ng Pag-asa at lokal na pamahalaan para sa inyong kaligtasan. Yan muna ang ating pinaka-latest weather update at ulat panahon. Ito po ang inyong weather forecast ng bansa. Maraming salamat po at maging alerto sa lahat ng oras.